Kaugnay ng balitang yan, nanindigan ng palasyo na malakas ang ebidensya laban sa mga opisyal na kinasuhan dahil sa PDAP scam. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Edwin Lecerda, ang mga dokumento mula sa Commission on Audit ang matibay na basehan para mapanagot sila sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Iyan ang balitang hatid ni Rocky Ignacio. Nanindigan ng Malacanang sa malakas na ebidensya laban sa 3 senador at iba pang kinasuhan ng plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Sa harap ito ng pagbasa ng sakta sa ikalawang senador na umano'y sangkot sa PDAP scam na si Jingo Estrada sa Sandigan Bayan. We believe that we have an evidence that can meet the standard of proof beyond reasonable doubt. But that will take time. In the same manner that the other side will say we don't have any evidence, our side will say we need some time. In fact, gathered all the evidence necessary required to present a strong case before the Ombudsman. Git ni Lecerda, ang mga witness at dokumentadong ulat ng Commission on Audit ang matibay na basehan ng kaso. Sagot na rin ito ng palasyo sa report na posibleng humina ang kaso dahil sa usaping teknikal. Sarap ito na hindi rin pagtanggap ng Sandigan Bayan sa amended information sa kaso laban kay Estrada at Senator Juan Ponce Enrile katulad ng nangyari kay Senator Bong Revilla. Nauna nang sinabi ng palasyo na ang ginawa ng Ombudsman ay bahagi pa rin ng proseso. The President has always stated, do we have evidence strong enough to pursue? And I think the answer to that is the evidence are there. You have two kinds of evidence, the oral and the testimonial evidence. We have the oral evidence as submitted by, we have the SAROS. The COA audit report would be one of those evidence. We have the testimonial evidences of the various whistleblowers. May sinasabi po tayo sa batas na ang technicality ay should not prevail over substance or over evidence. So alam po rin natin mga husgado po yan. So sila na po ang bahala na mag-evaluate po ng mga ebidensya. Kasunod ng sinasabing pag-usad ng kaso laban sa anomalya, nirerespeto naman ng palasyo ang inisyatiba ng ilang grupo laban sa PDAP scam. Kabilang sa mga hiniling ng mga ito ang tuluyang pag-aalis na rin sa Presidential Social Fund ni Pangulo Aquino. Pero paliwanag ni Lecerda, iba ito dahil maingat sa paggamit ng kanyang PSF ang Pangulo. As any initiative, it will have to go through, comply with the requisites of the initiative and referendum law. But if you're specifically referring to the President's Social Fund, the President has been very, careful in using the President's Social Fund. But again, that is an initiative that they would like to pursue. It's a free country. You just comply with the initiative and referendum law. But insofar as our administration is concerned, the President's Social Fund has been used prudently and judiciously. Samantala, nagpaliwanag na rin ang PNP sa umano'y hindi pagsunod sa visiting hours ng mga akusadong senador sa custodial center. Certainly, we were surprised that the visitation rules were not followed because obviously Superintendent R.T. Sindak informed the public that there are visitation rules. So, kaya bakit lumampas dun sa visitation rules? Yun ang gusto nating malaman. At iwanag ngayon ang mga nasa PNP Custodial Center kung ano nangyari. At the same time, Secretary Marojas has also ordered the PNP Custodial Center to align itself with the BJMP rules. Ipinaubaya naman ng palasyo sa Sandigan Bayan at Makati RTC ang mungkahing ilipat na rin ng kulungan si Janet Lim Napoles. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.